Alam nyo guys, natutuwa kami kasi pag nagbabasa kami ng comments, very intelligent ang mga response, ang mga komento ng ating mga viewers. Kaya naman, sa mga experience nyo ba, anong masasabi nyo? Kung kayo si John, kung kayo si Marsha, have you ever been a John? Have you ever been a Marsha? And if so, how did you tackle that incident? Hello everyone, this is me again, Joy Fajardo. Welcome back to our YouTube channel. You are still watching Joy in Alberta. For today, kwentuhan namin kayo ng isang kwento na pamilyar at malapit sa inyong mga puso. Wow. Pang MMK ah. Oo, maalaala mo kaya to. So, itong kwento na to ay kwento ni John. Si John ay pwedeng ikaw or pwedeng someone you know. So, si John ay isang Pilipino, nanganak sa Pilipinas at simpleng pamumuhay lang sila. Pwedeng nanggaling siya sa hindi masyadong mayamang pamilya, saktuhan lang, pwedeng paycheck to paycheck. So si John, syempre, nagsumikap siya nung tumanda-tanda na siya. Nakapunta siya sa ibang bansa. Let's just give a country, no, para mas legit. So nagpunta siya ng Canada. Para may iba naman, Canada. Oh, para may iba naman. Nagpunta si John ng Canada. Saan probinsya? Alberta. Nagpunta si John sa Alberta, ayan. So ngayon, si John, syempre, nag-struggle din yan sa simula, katulad mo, ikaw na nanonood. So, nag-struggle din siya sa life and siguro nagsimula siya sa mababang posisyon. Simple lang. Pero dahil nagpursige si John, unti-unti niyang naayos yung buhay niya at unti-unti din niyang naiangat yung buhay ng pamilya niya. Galing ni John. Galing ni John. Galing mo! Iba ka dyan. Sana. Ngayon, si John, nagkaroon na rin ng sarili niyang pamilya, syempre. Di natin sure kung baka puti or baka Pilipino din yung nakatuluyan ni John, pero nagkaroon na siya ng sarili niyang pamilya, sarili niyang anak, ayan. Very happy ang buhay ni John, di ba? Isang araw, may nag-message, may nag-text kay John. No? Pangalanan natin siyang Marsha. Ayan, si Marsha. Kwento ni John at Marsha. Oo, kwento ni John at Marsha. Si Marsha ay kamag-anak ni John. Si Marsha ay mabait naman na kamag-anak. Hindi natin sure kung close ba sila ni John, kung hindi. Pero itong si Marsha ay nag-message out of the blue at siya ay nangungutang. Kamusta at pautang. Hindi namin to kwento. Kwento to ni John. Ikaw talaga. Madalas lang na kwento to ng mga nakikilala natin. Oo. Ito ay very common at sabi ko nga sa inyo, malapit sa puso ng mga Pilipino kasi one way or another, hindi man kamag-anak, pwedeng kaibigan, pwedeng hindi mo kakilala, bigla na lang lumapit sa'yo, kapitbahay, mga ganyan. Bigla na lang lumapit, nag-message at nangungutang. So, for today, pag-uusapan natin ang kwento ni John. Kung ikaw si John, paano mo re-replyan si Marsha? Sabi ni Marsha, minsan, kasi kailangan ko ng pera. Kasi yung pamangkin mo mag-high school na, kailangan ng pang-enroll. Saka alam mo naman, itong asawa ko nawala ng trabaho. Mahina ang pasada, mahina ang negosyo, kung ano man yan. I-gets yung story na si Marsha, may pangangailangan siya, nasa Pilipinas silang pamilya. Pwedeng sa pang-aral, pwedeng pangkain, pwedeng pang-araw-araw na pamumuhay, pang-renta, pambayad sa bahay, ganyan. Hindi natin sure, no? So maraming dahilan kung bakit nangungutang isa tao. Kada nagpa-utang ka, wag mo nang asahan na babalik, especially kapag kamag-anak. Ibang usapan naman kapag yung, alam mo yun, yung utang talaga na kailangan ka. Una kong tanong, magkano ba? Kunyari, sinabi niya, John, 1,000 lang naman. 1,000 lang naman? Oo, dollars. Dollars? Hindi, kunyari, 5,000 pesos. Siguro, kung meron, sa unang pagkakataon, bibigyan ko siya ng, siguro, 5,000 kung kaya ko. Sabi, Marsha, ito yung 5,000. Yan. Pasensya na talaga, ganyan, medyo tight din ang budget. So sana bayaran mo kung kailan ka maluwag. So kung ako si John, nangutang sa akin yung kamag-anak ko, tama, aagrihan ko si Kiko dun sa part na ano ba si John sa buhay ko? May mga factors. Unang factor doon si Marsha. Ano ba si Marsha sa buhay ko? Si Marsha ba ay ka-close ko? Si Marsha ba ay malayong kamag-anak ko na hindi ko naman nakakausap at bigla na lang magme-message ngayon? Si Marsha ba, ano ba ang pagkatao ni Marsha? Si Marsha ba ay palautang? Alam ko ba
kasi kung kakilala mo si Marsha, alam mo, si Marsha ba nagbabayad ba yan? Yan. Si Marsha ba ay may konting kailangan, konting kibot, lalapit? O si Marsha ba ay matiising tao at Talagang nangailangan. nangailangan lang? Baka kinapalan lang din talaga ang mukha niya. Alam mo na talagang kailangan ni Marsha kasi hindi naman tumangungutang kung ito hindi may matinding pangangailangan. Ano ba ang pangangailangan ni Marsha? Is it related sa medical? Is it related sa kanyang pangkain? Ano ba yung gusto niyang, kasi kung sabihin katulad kanina, sabi ko, gusto lang ng iPhone o gustong magpa-debut. O, di ba? Tama. So, ano ba yung pangangailangan ni Marsha? So, yun yung unang factor na i-consider ko. Ang mga bagay na hindi dapat ipinangungutang para sa akin ay pang-birthday, pang-regalo, luho, mga wants, yan. Hindi yan pinangungutang. Pero kung iyan ay needs, talaga mga pangkain. At alam mo namang si Marsha ay talagang kumakayod naman. Ang asawa ni Marsha, masipag naman. Nangailangan lang talaga. So, yun yung mga pauutangin mong alam mo, kahit sa totoo lang, para sa akin mas may factor pa si Marsha kaysa sa katayuan ko. Kahit hindi ako stable, kung kailangan ni Marsha at si Marsha ay nakikita kong kailangan niya, gagawin mo ng paraan Kasi mas alam kong kaya kong gawa ng paraan kaysa kay Marsha. Si Marsha yung pinakamalaking factor talaga. Number 2 factor is yung sa akin din naman. Yung sabi ko nga kanina, sabi ni Kiko, stable na ba talaga? Kaya ko na ba? Meron ba akong extra? Hindi naman naka-budget, syempre, na meron kang line item sa budget mo na pang utang kay Marsha, di ba? Hindi mo naman hindi mo ma-predict yun. Saan ko ba kukunin? Baka kailangan ko pang bawasan yung binabayad ko sa RSPs, RESPs, sa TFSA, yung mga pang SS ba? So, kailangan ko bang ibawas doon o meron ba talaga akong extra money? So, yun. Agrihan ko lang din si Kiko doon sa bilang ako ang magpapautang, may mga pagkakataon na hindi ko na inaasahan na babalik. Itinitreat ko siya as bigay ko na siya. Kasi, pwedeng alam ko na kailangan naman talaga niya, ganon. Pero, pag ako ang nangutang, hindi naman ako ganong mangutang. Na iniisip ko, sa isip nito, hindi na Tama, hindi na ulit. Hindi na maulit. So, kung ako naman ang mangungutang, hindi ganon ako mag-isip. Ako ang nasa isip ko is, kailangan ko agad mabayaran to, ganon. Bilang ako si John, madami akong i-consider bago ko sabihin na papautangin ko si Marsha or hindi ko papautangin si Marsha. Ngayon, ang tanong, kung ikaw si Marsha at tumanggi si John, ipalit naman natin. Tayo naman ngayon si Marsha. Sabi ko nga sa inyo, depende sa pagkatao ng isang tao, no? Hindi ako mangungutang na hindi ko kailangan talaga. Na lalapit ako sa tao kasi may mga institutions naman, di ba? May mga bangko naman na pwede kang utangan kaysa sa tao ka mangutang. Kumbaga, hindi ako lalapit sa tao na kung hindi naman talaga siya kailangan. Pero kung ako ay hinindian, may iintindihan ko. Pero dapat kapag kaya mangungutang tayo, kunyari tayo mangungutang, hindi naman talaga dapat natin kinakalimutan yung mga utang. True. It's always on your mind. Lagi mo dapat iisipin pag may utang ka kasi kailangan mong bayaran yun. Siguro yung way ng pagsasabi, yan very important yan, guys. Yung way ng pag-no ay napakahalaga nun. Alam mo na nangungutang siya, nilakasan lang niya talaga yung loob niya at hindi niya talaga gawaing mangutang. Kaya, let's be extra sensitive din doon na minsan maiisip mo, bakit ako hihingi ng pasensya na hindi ko siya mapapautang? Hindi ko naman yun na responsibilidad sa kanya. Pero at the same time kasi guys, yun lang, maging sensitive lang din tayo kasi yung mga tao, they're putting themselves in a very vulnerable position na lumapit sa'yo. Kasi alam mo yun, napakahirap lumapit sa tao kapag lalong-lalo na pag medical bills ang issue, guys. Napakaswerte ng isang tao pag nakikita ko na yung mga kaibigan niya yung lumalapit on his or her behalf. Yung parang, guys, kailangan ni tara na. Kasi napakaswerte nung may ganong group, no? Until now naman, we are part of a group na ganon na grabe, ang swerte ng mga miyembro ng grupo na ito na hindi mo kailangan magsabi na kailangan mo kasi sila na yung magkukusang magtulungan for you, no? Pag alam nila na in need ka, sila na yung magkukusa na, guys, pitch in na tayo, ganon. Kasi ang hirap lumapit kapag ikaw yung nasa sitwasyon. Mas madaling lumapit kung hindi ikaw yung mismo
Kaya, ayun, grabe talaga. Na-remember ko lang yung part na yon na, yun, maging extra sensitive lang tayo kasi yung hirap ng loob na lumapit sa iyo ay nandoon na. Tapos ni-reject mo pa siya in a very belittling kind of manner na parang talagang minaliit mo na siya na parang tinapak-tapakan mo na yung pagkatao niya na grabe naman, iisa lang ang anak mo. Ako nga, 5 ang anak ko dito sa Canada. Ang dami yung sinabi, no? Oo. At saka ganito, at saka ganyan, at saka ganito, at saka ganyan. Yung parang ang dami mo nang inana na parang magbabayad pa ako sa ganito, ang hirap nga ng ganyan. Tapos, ganito, yung parang... siguro learn to say no. No. Ng magandang... Yeah. sa magandang pamamaraan. So, wala namang tama at maling pagsasabi talaga ng no. Basahin mo lang ng paulit-ulit na kung ako ba si Marsha. Kasi ikaw, may kakilala kay Marsha bilang ikaw si John. Ma-offend ko ba siya dito sa sabihin ko? You don't have to make excuses. You can just say no. Sabi mo, pasensya na Marsha, wala kasi akong extra. Pasensya ka na talaga. Huwag na yung mag-rant ka pa. Unless, very close kayo ni Marsha at pwede ka mag-rant, yun, pwede siguro. Also, consider na may possibility na baka sakaling mabawasan ng iyong friends. Yun. Hindi naman all the time, no? Hindi naman lahat ay tumatakbo sa utang. Ang nakakaano kasi dito, guys, tingnan mo may mga nangungutang na pag hindi makabayad, ang ending ay ikaw ang masama. May mga ganon, Merong iba naman na madaling kausap na parang, John, pasensya ka na kasi yung inutang ko sa'yo, hindi ko pa mababalik kasi okay lang ba na extend muna ako ng 1 month or 2 months or 3 months? Ginagawan ko naman ng paraan. Or eto muna yung half or eto muna yung 100 or kung magkano man yan. Babayaran ko sa'yo, hulugan ko sa'yo, promise. May mga ganon. Pero merong iba na hindi na nga sila makabayad. Parang sila pa yung galit sa'yo. Yun. Basta siguro maging responsibilidad at mabait na John at Marsha kayo. Yes. Be an understanding John and be a good Marsha. Mag-pay kayo ng okay para hindi magkaroon ng problema. Kasi minsan, nahihiya na si Marsha, hindi na niya re-reply, hindi na niya iti-text. Ganun. So, ikaw, John, anong masasabi mo? Ikaw, Marsha, anong masasabi mo sa ating topic for today? Ayan. Sabihan nyo naman kami sa baba. Alam nyo guys, natutuwa kami kasi pag nagbabasa kami ng comments, very intelligent ang mga response, ang mga komento ng ating mga viewers. Kaya naman, sa mga experience nyo ba, anong masasabi nyo? Kung kayo si John, kung kayo si Marsha, have you ever been a John? Have you ever been a Marsha? And if so, how did you tackle that incident? Kung kayo po ay may ganong experience, comment lang kayo sa baba. Alright guys, thank you so much for watching!